is thinking. I think she will decide until today on whether she will file or not and for what position. Kino-consider din niya, of course, kung paano mangyayari, considering na nasa loob po siya, na nakadetain siya. Kino-consider din niya siguro yung naiwan niya or unresolved issues din sa Bamban, na kino-consider din niya yung mga tao din na sobrang yung suporta pa rin sa kanya until now. Tapos baka naman tatakbo pa yung babaeng tatakbo pa rin daw, di ba? Kapal. My God. Hindi, dapat hindi payagan ng COMELEC. Diyan nila, because wala na yung kanyang, kinancel na yung kanyang birth certificate, right? But it's proven to be fraudulent. Report foreign nationals who are masquerading as Filipinos. It's dapat suriin ngayon, paano ba yan, ng COMELEC, ng PSA, lahat ng kumakandidato, hindi ba? Yung mga may question dyan. Kasi may mga nagsabi na merong ng mga local civil registries na nag-issue ng birth certificate sa non-Filipinos. So, authentic yung documents, di ba? Hindi fake. Tapos nakakuha eventually ng passport kasi meron naman satellite offices nung panahon ng COVID at saka nagkaroon din sa PSA ng late registration sa birth certificates. Doon ang hindi tamang nangyari. Marami nag-take advantage. Siguro, galing Sina, pumunta rito, di ba, inamin nila, may mga pinapaspy na sila mula 2016 onwards. Tas may late registration, take advantage. They wove their way into our corrupt bureaucratic system, took advantage through money. I'm sure money changed hands, and they got it. So, it's not for the people to decide in the elections on May 12, suriin ngayon. Kailangan kahapon, kailangan ng isang buwan pa, kailangan ng isang taon pa nung pumutok ng isyong ito. So, trabaho yan ng PSA at ng local civil registries na tingnan sa mga kandidato sino mga na-issue, nakikita naman nyo eh. Tapos may nagsasabi nga na meron mga nag-a-apply ng passport, kunyari PWD, tapos may interpreter. Yung pala kasi hindi marunong mag-English o Pilipino. Halata naman yun. Interpreter kunyari PWD, but hindi naman siya. PSA, Philippine Statistics Authority and the local civil registries. Sila ang nag-i-issue ng passport. And the local civil registries, I think, are they under LGU or PSA? LGU, but under the supervision of the PSA. Yes, kasi doon sa hiling sabi, yung local registrars report. Can I have a copy of the, yeah. I'll give you a copy of the, sorry to interrupt, of the joint resolution namin ni Senator Tulfo. Yeah. So, because it's our shared advocacy, yeah, we are urging the appropriate committee to inquire into certain local civil registries that reported having issued birth certificates through late registration of foreign nationals. So, I think there was already a hearing, but this is another joint resolution that we want I think Blue Ribbon or the ILG. I think Blue Ribbon. Kasi ang sabi ng COMELEC, ministerial lang yung kanilang pag-action. Exactly. Yes, ministerial sila. So, tingnan natin sino. Hindi pwedeng ang mga ahensya ng gobyerno, hindi kami. Sino? Kaya, tingnan. Sino ang nag-file after October 8? Sa lahat na nag-file, malalaman naman ninyo Pag galing sa political family, alam na ninyo. Diba? Pag alam nyong Pilipino, yung mga medyo baguhan, or maski na, malay mo, meron siyang re-electionist, pero alam niyo na, parang hindi Pilipino. Yun. Ilan lang naman yan. Hindi abot yung 1,000 na kandidato. Diba? Titignan. So, PSA, LGU, local civil registries. Tapos, ang DFA, inamin din nila na meron mga nag-a-apply ng passports na hindi nila binibigyan. Na dun pa lang sa window, bistado na. So, gusto ko, sabi ko, next time, meron kayong pulis na kaagad dyan. Para kasi wala silang power i-hold yung mga yon. Pag dinenay nila, tapos umaalis na lang daw, di susubok na naman next time. Buti na lang, alisto yung ibang DFA. Kung may pulis dyan, di, arestoy mo na. O may NBI dyan. Kaya hiniling ko nung hearing ng DFA na mag-MOA with NBI, may nakabaon dapat sa mga consular offices ng mga NBI. Kailan yung mga agencies kasi, kumikilos lang until pupukin nila dito sa Senate. Kailangan pinupupok talaga. So, yung sa PSA, Minsan parang silang pagong talaga. Oo. like sa PSA,
do you intend to Pukpok. how sa pagsasabihin nyo? Una, okay nga, good suggestion. Padala naman nyo sa PSA yung aming joint resolution ni Senator Tulfo. PSA, DFA. Tama? Akong susulat. Oo. Tapos, itong concern nila, suriin ng dalawang ahensya ng gobyerno, tumulong na rin ang DFA, lahat ng kandidato na nag-file. Ilang kaya mag-file? Alam naman, siguro itatabi nila, kunyari ito lahat ng kandidato, sino yung parang questionable eh. Malalaman naman yan eh, ng kanilang regional offices, itabi, tapos tignan natin. So, yung birth certificate automatic na din. Oo. Tapos baka naman tatakbo pa yung babaeng tatakbo pa rin daw, di ba? Kapal. My God. Hindi, dapat hindi payagan ng COMELEC. Diyan nila, because wala na yung kanyang, kinancel na yung kanyang birth certificate, right? But it's proven to be fraudulent. Pero wala pa daw po kasing final. Oh, no. Dapat may gawin ng COMELEC para i-disqualify siya. She's been disqualified. Ano dating sakaling may makalusot pa rin na isang Alice Go or this coming election? Sigurado nga ako, sa dami-dami niyan, hindi naman kailangan mayroon. Malay mo, konsehal, malay mo. Kaya nga, magkaroon sana tayo ng hotline or Facebook page. Ayan, report foreign nationals who are either in the barangay level or SBs or SPs or mayors or whatever. Right? Report. Ilagay mo yung kilala mo, kapitbahay mo. Dito kailangan ng mga marites. Ayan, sa kada barangay. So, para tayong investigasyon, gagawin ko yan. Ayan, si Barangay Information Network. Hanapin nyo, alam naman nyo eh. Barangay, ilang purok, ilang sityo. Pag meron dyan, marunong siya managalog, pero alam mong, lumutang lang ito nung isang taon na, or 20 years ago, pero yung mga lolo niya at lolo, wala eh. Alam nyo. So, si Barangay Information Network, importante yan. Ang local media, di ba? Gawa kayo ng Facebook page. Tayo na nga. Yan, di ba? Report foreign nationals who are masquerading as Filipinos. Naku, masaya yan. So, yung mga botante rin. Teka, I'm on Facebook Live pala, di ba? Teka. Dapat ang mga botante rin maging mapanuri dun sa mga kandidato. Oo. Kaya iba nga natutunan ng Tagalog eh. Oo. Tapos siguro, tumutulong sa mahirap. Maraming pera dahil illegal ang kanilang source. Right? At saka hindi naman yan kung ilang taon lang eh. 20 years na. 10 years. Kaya nga eh, talagang nabibili. Hindi pwedeng mabili ang ilang mga grupo sa mga ahensya ng gobyerno. Yun nga sinabi ko, napasok na tayo ng sindikato. Dati ang gobyerno, ang proteksyon, laban sa sindikato. Ang sindikato dati ay nasa labas, nagatago, huhulihin. Napasukan na nga tayo. They're in our midst. That's a national security issue. So, according to the DFA, there are a total of 71 suspected cases of foreign nationals who were able to fraudulently acquire Philippine passports, currently being investigated by the DFA. And this was endorsed to the NBI and the PNP for case handling and further investigation. Hingin nyo sa NBI ang status ng case. Yan. Chinese nationals lahat ng... I'm not sure if they're Chinese, but foreign national, but maybe. Wala na siguro American, right? No. Or European. I don't think so. I don't know. So, importanteng malaman yung 71 na yun. Yeah. So this really clearly undermines public confidence in our institutions and government, and in places, it places our national security at risk. So those who facilitated, those who planned it, those who conspired, and those who helped and aided these acts, they must face the consequences of their illegal and criminal behavior and action. So I don't think, and I think the Filipino people must expose, and we must not suffer in silence and be victimized by another Alice Go. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Freddy de Guzman, para sa totoong Pilipino lang po ang halalan, hindi pwedeng sumali ang mga dayuhan. Pahayag naman ni Adan Eva, it's very clear that ombudsman ruling is that woke and no longer runs in any government post.
At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Arana Loizaga, let's people to decide not by you, because not all senator and Congress are perfect and not corrupt. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.